Call on him while he is near. Call on the Lord while he may be found. He will wash away your fears. Call on the Lord while he may be found. Amen. Praise the Lord. Shalom everyone! Live po kami ngayon dito sa Quezon City at syempre sa lahat ng mga excited na naman, ihanda ang puso at may gagawin ang Diyos sa atin. Pero bago ang lahat, batiin ko muna ang mga tapat na hanggang ngayon ay maiinit pa rin kayong nag-aabang sa atin pong BSK, Bangon Sundalong Kristiyano, at maraming salamat sa inyo pong mga all-out support sa atin pong pagpapatuloy sa pag-ere upang ang mga pangako ng Panginoon ay lalong tumibay sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Shout out muna sa lahat ng family ng ACJM natin dyan, Manila at syempre sa Iligan. We love you all. I-link lang po natin ang page natin na ito sa inyong mga friends upang marami pang maabot ng pagpapala ng ating Diyos. Shout out ko rin ang ating pong mga mahal na mga all-out support din po natin from abroad. Siyempre, maraming salamat po sa inyo dyan. Sila, Sister Daisy Bennett, hello Sisi, super thank you sa patuloy mong pagsuporta. Talaga naman, walang humpay. Gigi Potskin, shout out. Thank you. At nawa ay patuloy na pagpalain pa kayong lalo ng Diyos. Siyempre, ang buong family Esteban dyan sa Cebu, we love you all. Maraming salamat po sa inyo. At sa lahat din po ng mga tapat pa natin, na mga kasama palagi sa live. Tayo po ay mapunuan muli ngayon ng mga pangako ng ating Diyos. Pero bago ang lahat, bago natin tawagin ang ating pastor, ay tayo umawit po muna ng mga papuring handog sa ating Diyos. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Tunay o Diyos na wala nang hihigit pa sa ligaya na nasumpungan namin sa inyo. Hayaan nyo na makarating sa trono ng inyong biyaya ang aming pagpupuri at pagsambang ito as we prepare our hearts, Lord, to receive yung word mo ngayong gabi. Ihahanda rin namin ang aming mga puso sa pamamagitan ng pagpupuri at mga awiting hagdog. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tara, todo bigay natin sa Panginoon, pagpupuring nauukol sa Kanya. Wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na buhay, pag-ibig ko sa iyo alay, luwalhatiin ka magpagkailanman. Minsan pa sa ating puso, wala nang higit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, pag-ibig ko sa iyo'y alay, luwalhatiin ka magpagkailanman. Sama-samang tinig, tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang panggalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay sama-sama, todo bigay walang tigil, todo bigay minsan pa, wala nang hihigit pa sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig mo. Ikaw lamang, O Diyos, ikaw ang Diyos na buhay, pag-ibig ko sa'yo'y alay, luwalhatiin ka magpagkailanman. Tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang panggalan ni Jesus. Liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang
papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, tayo na sa piling niya, sama-samang isigaw ang pangalan ni Jesus, liwanag niya'y nagniningning sa buhay ko. Todo bigay ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay, todo bigay, ang papuri, todo bigay, sama-sama, todo bigay, walang tigil, todo bigay, todo bigay. Salamat, Panginoon. Tunay na ikaw ang pinakamagandang nangyari sa amin pong mga buhay, O Diyos. At hindi ka pwedeng mabaliwala sa aming mga buhay. Patuloy ka naming itataas, dadakilain. Lord, salamat. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Thank you, Lord. O purihin ka, Jesus. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Buong puso, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Sama-samang tinig, itataas, ihahayag ang ngalan mo, itatanyag ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lamang. At sama-sama ang aming mga puso, O Diyos, nanamnamin ang mga pangako mo. Ang salita mo ang kailangan ko, siya ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi kumukupas, hindi nagmamaling. Isip ko ngayon binabago, itataas, ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag ang pagsambay, iaalay, Panginoon, ikaw lang. Sama-samang tinig, itataas, itataas, ihahayag ang ngalan mo'y itatanyag ang pagsambay, iaalay,
puso itataas, ihahayag ang ngalan mo, itatanyag ang pagsamba, ialay, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang. Dinadakila at pinapasalamatan ka namin ng lubos, aming Ama, Panginoong Hesus. Tunay na napakadakila ng inyong mga ginawa sa aming mga buhay. Salamat po at muli sa pagkakataong ito, iniready mo na naman ang aming mga puso upang saluhin, tanggapin ang biyayang kaloob mo na padadaanin mo sa inyong abang lingkod na propeta. Maraming salamat o Diyos, kausapin mo kami ng todo-todo at lalong mapatibay at mapalakas kami sa panahong ito na aming ginagalawan. Lord, katagpuin niyo rin po bawat buhay ng mga ito sa lahat ng kanilang pangailangan, aabutin mo ang kanilang mga hiling at daing. So maraming salamat Panginoon. Walang masasayang na mga oras at panahon na igugugol ng mga ito sa panunood. Thank you po Lord sa kapunuan. Salamat sa pagpapalang aapaw sa buhay ng lahat. Maraming salamat po Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the name of Jesus. You know, praise God. Sa pong blessed evening sa ating pong lahat. Medyo na delay po yung aming pong pagsimula ng ating pong streaming. So doon sa mga laging nakaabang at naghihintay, maraming salamat po sa inyong mga pusong mapagmahal. Maraming salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Okay. So magandang gabi po, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapamilya, kapuso na walang patid, wala pong sawang sumusubaybay at nagmamahal. Ayan, mga bumati na po sa ating lahat. Okay, hello Sister Josephine. Magandang gabi po. Rio Florido. Sister Naida. Ayan, mga nangunguna yan. Sa mga kasisteran, Sister Carmen. Ayun, no. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. At Sister Annabel. Okay. Ito po yung masugid po nating taga-suporta both sa gawain sa Iligan, sa face-to-face. At saka po talagang nangunguna ito si Sister Annabel sa top 10. Hello po mga pastor. Ano po? Gusto ko po mag-shoutout sa mga kaibigan at kumpare kong pastor. Ano po? Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa amin. Pastor Nance, maraming salamat. Wala din sablay yan kahit hindi natin siya
nakikita dito sa comment section. Pero alam niyo po, nakikita ko po yan. Sister Gemma, hello. Nasa Maranding ba si Sister Gemma? Ang asawa niyan si Pastor Sergio, dyan po sa Saudi Arabia. Hello po, mga Elmedulan family. Okay, doon po sa mag-asawang ministro, syempre pa, salamat doon sa mag-asawang kumpare-kumare ko sa Nueva Ecija. Ano po, kila kumparing Bishop Raymond at sila Pastora Becky. Hello dyan sa Tasgofin. Hello, paring Eddie Lakay. Magsasama-sama po. Next Wednesday, makakapanood po kayo ng special. Supposedly, pang Sunday sana. Pero ibibigay po namin sa next Wednesday ang magiging live na gawain natin sa San Mateo Rizal. Ayun po. Nagpapaunang bati na po ako sa kay Mami Pastora Mami Fe. Ano po, siya po ay nasa 80s, early 80s ha. Pero go. Isa po itong malaking simbahan na hindi lang po dito sa Pilipinas, all around, meron silang mga branches all over the world. Jesus Our Hope. Ayun po, ano ho. So diyan po ako sa Sunday ng umaga, dire-diretso na po yon sa Sunday ng hapon na magla-live naman po, mapanood yung live sa ACJM Manila. Ayan, ano po, sa Apostolic Church of Jesus the Messiah. Opo. Okay. So, yeah, live po ang kwan, ano, sa Sunday. Sorry, na-announce ko na in advance. Magiging live po. Live ba? Oo, live sa hapon. Sa hapon po, no? Alas 4 ng hapon, yung sa ACJM Manila. Pero yung sa morning, mapapanood po ninyo ng Wednesday. Akala ko nga sa sobrang pagod, hindi ko magawang mag-live ngayon dahil napakarami ko po talaga kaliwakanan ng aking pong tinatrabaho dahil galing din po ako sa pag-asikaso ng registration ng aking kotse sa LTO. Kaya medyo pagod, no? Pagod talaga. Maalinsangan. No, pagkatapos ng 2 linggong magkakasunod na habagat at bagyo, ito na naman po, namumuong napakainit, napakamatraffic sa simula ng pagbubukas ng paaralan. Talagang napakatindi po ng traffic at saka napakabagal ng proseso sa insurance, sa smoke emission. Tapos Anyway, Pastor Sena Rosa Arnelo ng Antipolo. Yan, no? Pastor Nan Stokop. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Ano po, the Sena Rosa couple diyan po sa Antipolo, Rizal. Okay, marami po, no? Marami tayong mga kapatiran na nanonood pati sa Zamboanga Sur, sa Aurora, mga ilang pastor din po 'yon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, so buong mundo na 'to, ha? Meron sa Saudi Arabia nga, meron po sa Europa, meron sa Australia, meron po sa Canada at sa Amerika. Pagmamahal, ano po, at panalangin ng patuloy na biyaya ng Diyos sumainyo. Maraming salamat po. Kami po dito sa ECJM at BSK family, pakwan nga, alam niyo po, hindi lang po kami yung box concern sa spiritual na kalusugan. Overall, ang kwan po, holistic po ang atin pong at alam nyo, familiar na po kayo sa mga vitamins, sa sinasabing vitamin A, vitamin B complex, ano po, at ngayon ini-introduce na rin nga na ito palang mga vitaminang ito ay marami na rin po palang mga sabihin po natin. Kaya nga, nung una, B complex lang, and amazing, ngayon nakikita na rin nila na meron na rin po mga pagkakaiba-iba ng C vitamins, mas familiar tayo. Kaya nga holistic po, no? Wala po kasing pastor na matino na gusto na yung kanyang tupa o ang kanyang mga miyembro may mga karamdaman o may mga sakit. Unang-una, ayaw nyo rin siguro naman ng pastor na sakitin, at saka yung mga miyembro. So, biruin nyo, pastor may sakit, tapos yung mga miyembro may sakit din, ang tawag po doon ay Kabuuan Sick Church. Mga minamahal, So kung ang pastor may sakit,
tapos yung mga membro may mga sakit din, hindi po glorious church ang tawag doon. Ano ho? Sick church. So ayaw po natin na tayo po ay matagan ng ganoon at kahit tayo ay nagkakaedad na, mapabagal natin ang mukhang tayo po talagang sabihin natin natutuyong nilalang, mga minamahal, So, nadinig niyo na po, ayan, alam nyo, pagka tayo po ay pumalo na ng 20, 30, dahan-dahan na po yan, yung unang 2 dekada natin, nagsisimula na po ang pagbagal ng ating metabolismo na magkokos na po yan. Hindi naman po sudden. Ito po ay dahan-dahan. Pumoprogreso po ito, mga minamahal. Kaya nga may tinatawag tayong mga chronic diseases, chronic illnesses, na magkakasama na po yan. Yung sinasabi pong degenerative at saka metabolic disorder, etc. etc. Kaya ba nagkakaedad tayo, tamang pagmamanage sa ating kalusugan, tamang diet, amen. The key word is balance. Huwag natin po kakalimutan yung word na balance, mga minamahal. Anumang bagay na kulang at anumang bagay na labis o sobra ay hindi po maganda. So, everything in moderation. There should be balance, mga minamahal. So, alam niyo po, marami sa mga nanonood dito, alam na nila yung word na vitamins and minerals, etc. etc. Pero tututok lang po ako, doon sa dami ng benefits ng L-carnitine at saka inositol. Naku, napakamahal po naman ito kung bibilin po ninyo ng solo. Ano ba yon? Ang ating pong katawang lupa ay binubuo po ng bilyon na cells. So, nung tayo po ay nagsimula, so, makita natin, magsisimula yan, cell talaga yan, mga minamahal. So, you have the stem cell, you have the sperm cell, hanggang tayo po ay mailabas ng ating mga nanay natin, doon na. So, ang mga babies na ipinanganak, ay dadaan sa pangangalagang pediatriko. Yan kung baby ka pa, pediatric. Kaya nga, ang mga bagong panganak, yung mga baby, pediatrician, pediatrics. Pero paano, Pastor Roderick, pagsampa ko ng senior citizen na ako, 60, 70, 80, palad-pala rin, God willing, makaabot pa kayo ng 100, 120, yan na po ay hindi na po under ng pediatrics yan. Yan po ay tinatawag na po nasa pangangalaga ng geriatrics. So from pediatric, yung mga baby, sa geriatric, mga minamahal. So dito po ay, yan, tama, geriatrics, at yan po yung pangangalagaan na po ng mga kwan. So, maggrabe na po ang monitoring dyan. So, ang cells, mga minamahal, ay, okay, pang unang 10 minuto lang po ito, karagdagang informasyon. Kasi, di ba nga, ang sabi ng Biblia, hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo, Panginoon, Hari ng mga hari, our precious and loving Lord and Savior Jesus Christ. Ang sabi ni Apostle Paul, maabutan tayo na pinabanal at inalagaan, iningatan, pinabanal at iningatan ng Panginoon, spirit, soul, and body. Sinulat po yan ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa unang Tesalonica, Kapitulo 5. 1 Thessalonians chapter 5, na ang desire ni Apostle Paul, it is my prayer that the Lord God, the Father God, the Lord Jesus, the Holy Spirit, ay i-preserve tayo perfect, blameless, mga minamahal, na spirit, soul, and body. So, trichotomy po yun, spiritual. Ito yung mga nagkakasundo yung mga apostles dito, from the Apostle Paul all the way to Apostle John. Kaya baka sabihin po ninyo, si Prophet Rick, pinasukan na naman ng pangkalusugan na usapin. Hindi po, sapagkat maging sa mga nauunang amaing apostol, from Apostle Paul to Apostle John, naniniwala po sila na ang blessing ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama natin, ay holistic. It is spiritual, psychological, and physical. Ayan, po? So please, dapat balance yung tatlong yon. Spirit, soul, and body. Ayan pinost na po ni Sister Faith. And the very God of peace, sanctify you wholly, and sabi nga, I pray God, your Holy Spirit and soul and body be preserved blameless
unto the coming of our Lord Jesus Christ. Yun si Paul po yan. So hanggang sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo, ganun din si Apostle John na ginagamit naman natin sa mga birthday blessings or anniversary or wedding. Ano po yung mga wishes na sinasabi. This is the only place in the Holy Scriptures na makita natin yung word na wish. I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as your soul prosper. So ngayon, ano nagagawa? Okay, may ilang pa minuto ako doon, 3 minuto bago tayo dumako sa special na Word of God. Wow! Lahat naman ng Word of God ay special. Pakinggan niyo po ito, mga minamahal, okay? Yung cells natin ang responsible din sa pagbuo ng ating katawang lupa. Now, yung mga abnormal na cell, nandyan din yung immune system natin nandyan din. Yan ang pinaka-basic, ano? Now, yung setup natin, may tinatawag pong DNA at bawat cell natin, hindi ko na po ipapaliwanag ng kwan dahil kakain ng oras, pero gusto natin is as much as possible. I'm not promising you immortality because wala pa man yan hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Magkakaroon yun. Pagbalik ni Kristo, papalitan na yung katawan lupa natin na katawang makalangit na. Pero at the moment, pwede po natin mapapunction ng maayos at tama yung mga cells ng katawan natin. Alam niyo po ba na bawat isa niyan ay parang baterya at ang lakas ng cell ay nakasalalay po sa tinatawag pong mitochondria. Yan yung cell po ng dugo ng tao, laman ng tao, lahat yan kakailanganin ng cell yan, mga minamahal. Ano ho? Ayan. Pero ang DNA natin nandun din sa loob nun, mga minamahal. Ano po? Pero I will not touch on the DNA. Yun lang pong cell. Gusto niyo po ba na kahit may edad na kayo, kahit papano hindi man lang nabawasan yung lakas natin? Yun, medyo bumabagal yung mga signs of aging, pwede natin yun mapabagal. Depende po sa health ng mga cells natin. Na yan po yung para mga baterya. At may tinatawag po tayo dyan mitochondria. Pag nalobat yun o nadiskarga po yung mitochondria, patay yung cell po natin eventually, papunta po sa cell death. Now, paano natin ngayon bubuhayin yung mga cells natin? Yun. Isa po sa mga chain ng amino acid ay tinatawag pong L-carnitine. Maaaring nadidinig nyo sa mga commercial yan. Yan po yung ginagamit sa mga nagpapa-slim. Number 1 po, bakit umi-slim? Ang number 1 benefit po ng L-carnitine ay sa cardiovascular health, mga minamahal. So, may edad ka, kinakailangan alagaan yung puso dahil alam nyo, di ba, mayroong nga commercial na maraming bawal na pag umiidad kainin. Masarap pa naman kainin yung mga, sabihin natin, mahirap i-metabolize, mga minamahal. Mga matataas ang content ng fats, ng sugar, high carb, high cholesterol. Nako po. So, anong mangyayari sa atin, mga minamahal? Kung hindi ma-metabolize ito, yun. Doon na po tayo nagsimula magkaroon ng mga daming sakit. At it's related to metabolic disorder, mga minamahal, na yun na, nangyari nga. Dahil sa cellular, everything, lahat yan magsisimula on a cellular level. And then, pagka yan po, talagang konting-konti na yung tumatrabaho, yung mga organs natin are also made of cells. Wala na. Magiging malalang sakit na po, mga minamahal. So, ang L-carnitine po ay bumubuhay ng mga mitochondria. So, yun po, mitochondria. So, kung mga healthy yung cells, mga minamahal, at marami pa yon, susunod na po doon yung tamang metabolism. And then, kung walang problema sa cellular, then hindi na magkakaroon ng metabolic disorder. At kung walang metabolic disorder, wala din tayong tinatawag na sinasabi pong degenerative diseases. Ayun, okay po? So, yun ang nangyari doon, okay? So, healthy cells, tapos yung healthy metabolism, yun po ang magiging resulta. At dahil dyan, may isang tao na award, ito po yung na-awardan siya. Ang dami niyang vitamin sa katauhan po ni Dr. Layson. So, mga minamahal, meron po yan dito sa Guana Pro. Yun. Mga
minamahal. So hindi na kayo bibili sapagkat ito po ay bukod sa loaded ng mga vitamins and minerals, ito po ay merong L-carnitine at saka inositol and several others. So stop ko muna yung natin. Ginagawa ko po ito hindi po dahil baka sabihin nagbi-business ako, hindi po. Kasi po we care. Sabi ko nga po, kung gusto niyo pag-usapan, well, of course, depends on when na paano tayo i-lead, kung kailan at paano tayo i-lead ng Holy Spirit. This is not all the time na di-discuss kasi more on nga sa spiritual. Pero ngayon, pinapyawan ko lang doon sa physical. So magandang gabi po, manalangin po tayo para tayo po ay makatuloy sa atin pong Word of God. Makapangyarihang Diyos Ama, all-powerful and loving Father in heaven, the one true God, the Lord Jesus Christ, the Holy Ghost. Salamat po sa gabing ito na we can all fellowship via streaming. Maganda yung kalooban ninyo Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, maganda ang kalooban po ninyo. Napakaganda po talaga naman ng inyo pong kalooban. Goodwill, sabi nga. So sa goodwill nyo pong ito, kasama po dyan na kami ay whole and healthy. Well, whole, healthy. So I pray na itong wholeness, wellness, at spirit, yung health ay bumaba sa spirit, soul, and body namin, sa mind namin. So, ang tatanggapin naming word ngayong gabi, kayo na po ang mag-lead. Lord, itago niyo po si Roderick Tisalona sa likuran ng cross ni Jesus Christ. Sa likuran ng iyong Holy Spirit, itago niyo po ako, Lord, na hindi po ako o sinumang tao o anuman ang maitaas, maliban po si Father God, si Lord Jesus, Holy Ghost, at saka ang inyong word. I-bless niyo po ang lahat ng mga giliw na tumatanggap ng inyong salita. For your word will not, shall not, and cannot return to you void. Salamat, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ako po yung nagpapasalamat sa mga kuan. May monitor po ako dito. So, thank you, Brother Bong, no, sa lahat ng mga nagko-komentaryo ng positibo at naglilink. Bigay ni Lord ang marami niyang biyaya sa inyong lahat. Okay, so ito na po. Punta na po tayo sa salita ng Diyos. Mga minamahal. Ang nilagay ng Panginoon sa puso ng inyong lingkod na i-share ngayong gabi ay tungkol po sa kasi sa Iligan, at alam niyo po sa Iligan, babalik na naman ulit ako dyan, ano? This coming Sunday, mayroon tayong magandang speaker dyan sa Iligan Church, ha? So, yung mga Iligan family, wag po kayong sasablay, umaten. Napakaganda po ng magiging service this coming Sunday. Meron po tayong bagong tatayong tagapagsalita. Yun, no? Okay, ha? So, kita-kits kayo dyan. And then, the Sunday na susunod, ako na po ang speaker na naman. Pero normally, sa Wednesday po, ay nag-uusap po kami tungkol sa paksang discipleship. Praise the Lord. You know, discipleship. Ngayon, Pastor Roderick, itutuloy ba natin? Yes. Mga minamahal, inilagay ng Panginoong Jesucristo sa puso ko po na i-share ngayong gabi ay may kinalaman sa discipleship. Ano po naman yun? Ano po ba? Ano yung kinalaman na yun, Pastor Rick? It's all about the parables of the Lord Jesus Christ. You know, parables, mga minamahal. Ulitin ko po, parables. Again, ulitin ko po, parables. You know. Praise the Lord, ha? Okay. So, parables, mga minamahal ng Panginoong Jesucristo. Bakit ang mabuting balita, lalo yung synoptic gospels, may tinatawag po tayong synoptic, pinagdugtong po na dalawang salita, yun, nang ibig sabihin ay single vision. Or sabihin natin, may pagkakasundo yung tatlong writer sa anggulo ng pagkakita nila sa mga narratives ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po yung miracles, acts, yung mga milagro at mga ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung format ng kanyang pagkakaturo, mga salaysay
ay halos magkakatulad. Kaya tinawag po ito na synoptic gospels. Ano-ano po ito? Well, chronologically, o sabihin po natin kung based on time, na una pong nasulat ang Gospel of Mark. Pinakauna po yan, na binubuo po ng 16 chapters. Pinakauna po yun, yung Gospel of Mark, mga minamahal. At ito po'y nasundan ng halos nagpapanghabol na salaysay, mga minamahal. Now, yung Matthew ay hindi naman talaga kinlaim na si Matthew dahil wala po, quiet ang buong Biblia tungkol doon. So, yun actually, pagkatapos ng Mark, yung Luke ay talagang kasama ni Apostol Pablo, mga minamahal, na sumulat ng 2 libro dito sa Bagong Tipan. Ano po ito? The Gospel Narrative according to Saint Luke at saka po yung Book of Acts. Yun po, si Dr. Luke po yun at si Matthew. So, hindi naman importante kung sino yun. Ito po'y trivia lang na ibinaba ko po sa inyo ngayong gabi. Okay. Now, ang pinakahuli at pinakakaiba, napakamalaman, na ebanghelyo ay yung Gospel of John. Okay? Pero ngayon po, dahil pinag-uusapan natin ay mga parables, bakit Pastor Roderick, if not or if none, well, who knows kung meron nga ba, pero bakit kaya sa Gospel of John halos, ulitin ko po, halos wala kang makitang parable, mga minamahal? Yun po ang magandang katanungan doon. Bakit doon sa ebanghelyong pinakahuli na galing doon sa pinakamalapit na alagad ni Lord Jesus, wala na pong parables? Sabi ko nga po sa inyo, ang Gospel of John ay gospel to the disciples. Yung synoptic, mga minamahal, ay gospel, the Greek, yung sinulatan ni Luke. Mga minamahal, yung Matthew ay inaddress sa mga Hebrews or sa mga Jewish people. At yung Mark, katulad ni John, is also to the world. Ayan po, Matthew, Mark, and Luke, mga minamahal, is a gospel or the gospel for the world. Mga minamahal, that invites, nag-iimbita, okay? Nag-iimbita sa pagsunod kay Lord Jesus Christ. Ulitin ko, Mateo, Marcos, Lucas ay mabuting balita, mga minamahal, na nag-aanyaya sa sanlibutan na sumunod, maniwala at sumunod kay Kristo. Samantalang ang Gospel of John ay hindi po nag-iimbita for discipleship, but this is a special gospel directly to the disciples. Ayun. So, ibig sabihin, yung Mateo, Mark at Lucas ay ginagamit sa evangelism at saka sa pag-anyaya, sa pagsunod kay Kristo, samantalang ang Gospel of John ay kapahayagang mahal na ibinaba na ni Kristo para doon sa mga sumusunod na sa Kanya. Maliwanag ba yung pagkakasabi ko? Okay? Ayan na. I pray na maliwanag po yung aking pagkakababa. Mga minamahal. Invitasyon yung 3 at ito namang isa, nandito mai-enjoy mo na yung biyaya dahil tumugon tayo doon sa pagsunod kay Kristo. Okay? So dito po sa 3 ay para ma-invite, ma-encourage ang mga tao na mag-commit sa discipleship, samantalang ang John ay revelation to the disciples na. Hindi na po ito para sa discipleship, kundi doon sa mga tumupad at naging committed at naging tapat na sa pagsunod kay Kristo. So, ibig sabihin, ang kapahayagan po ay hindi ibinibigay ng walang halaga. Ibig sabihin, mga minamahal, ayun, kaya nagkaroon ng parables. Ganun po pala. Yun pareho pala tayo, Brother Bong. Ganun din ako Brother Bong, yun din nung una kong naintindihan ito sa pagtuturo ng Espiritu Santo, nasabi ko rin yung nasabi mo, ganun pala yun. Okay. Now, tinanong, ang sabi po dito,
Ayan, ano po? Babasayan natin dito, Matthew 13. Matapos ang napakagandang Sermon on the Mount, 5, 6, at 7, na kung tawagin ay Beatitudes. Sa pagitan po noon, sinalaysay naman nung writer yung mga ilang miracles na ginawa ng Panginoong Jesucristo during the years of, or during the period of popularity na tinatawag. No? Now, sa chapter 13 ng Matthew, na makikita nyo rin po ang mga parables na ito, mga minamahal, sa mga sumusunod. Ang Matthew 13 ay makikita nyo rin po sa mga kabanata ng Mark chapter 4 or chapter 4 ng Mark at saka chapter 8 ng Luke. Okay? Oo. So, Discipleship Wednesday pa rin po ito. Discipleship Wednesday pa rin. So, ang tanong ko po bago ako magpatuloy ay, sila po ba, tayo po ba ay masaya at kontento na sa parables lang ng Panginoon? Yun po, bago ko po ipagpatuloy at ako iinom muna ng ilang higop ng Guana Pro. Ano po? Pagka nakakita ko ng sagot, ilan sa atin o tayo po ba ay masaya at kontento na sa mga talinhaga ng Panginoong Jesucristo o parables ni Lord Jesus? Sige po, hintayin ko yung sagot ninyo. Okay, wala pa akong nakitang tugon. Bigyan ko ng 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, si Brother Bong. Tama, kapatid na Bong, pareho po tayo. Ako po ay hindi kontento. Masaya na ako ay nakapakinig ng kwento, salaysay o istorya. Ano po, ang mga istorya pong ito ay hindi istorya na pampatulog sa bata sa gabi. Parables are not fairy tales and bedtime stories. Mga minamahal, ang parables, mga minamahal, ay mga kwentong nakakabitin. Kwento ito, mga minamahal, na magkokos ng tinatawag pong lakbay diwa. Yun o. Yun. So, hindi ka makatulog nito. Bakit? Kasi mag-iisip ka, ano kaya ang kahulugan nito? Yun po. Kaya nga, matapos ang Panginoong Hesus, dahil dito sa chapter 13 ay napakarami po. Na bitin, tama, hindi po. Maraming salamat sa mga tumugon na hindi po ako makukontento. Bakit? Maganda yung istorya, kaya lamang po, mga minamahal, okay? Parang kulang. May nagsabi ba na parang kulang o bitin? Yun, kulang po. Sino ba yung nagsabi ng kulang po? Okay, mayroon nagkuhan eh. Yun, si Sister Marichu Baluran. Kulang po. Okay? Para siyang cliffhanger, kung tawagin. Alam niyo yung ibig sabihin ng cliffhanger? Yun na nga yun sa Tagalog. Ano ba naman itong kwento? Bitin. Ayan, lahat sila nakasabing kulang o nakakabitin. Tama po. At ito po ay mga kwentong hindi pampaantok, kundi kwentong magdudulot ng tinatawag na palaisipan. Ayun, amen po. Okay. So bakit nga ba? Well, nagtanong yung mga disciples sa Panginoong Jesucristo dahil napaka-sunod-sunod yung kanyang sunod-sunod ng kanyang mga kwento. Biruin po ninyo, Parable of the Sower. Tapos, pagkatapos ng Parable of the Sower, mga minamahal, nasundan pa po yun ng Parable of the Wheat and Tares, yung masamang damo, at saka yung trigo, parable nung nagtanim o nagasik ng punla. Okay? At napakarami pa po, especially ang Matthew 13 na ito. At pwede niyo po ito makita ulit, katulad ng aking po sabi. Ito po yung pagtuturo na ginagawa natin ngayong gabi. Okay? Dedicated po ako doon at ikinukomit ko po ang buhay ko sa ikakasaya ng ikabubuti ng mga tagapakinig. Maraming salamat po. Now, so tinanong siya ng mga disciples. Mateo 13 verse 10.
Lumapit ang mga alagad at nagsabi sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga? Maraming salamat, Faith Kat, sa mga pagpo-post ninyo ng verse. Maraming salamat. At least meron tayong yung mga viewers natin sa comment section. Mabasa din nila, no? Matthew 13 verse 10. Binasa ko sa wikang Tagalog. Lumapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit ka nagsasalita sa kanila? Hindi sa amin, sa kanila. Ayun, no? Bakit ka nagsasalita sa kanila? So, sabi ko nga, Matthew, Mark, and Luke ay the gospel to the world. So, teka sandali. Nakikita na po ba natin, mga minamahal, na sa pamamagitan ng mga kinuwento ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay, gumagamit na ng tabak. Ayun. Sino ba ang magpo-post? Si Kat kaya o si Faith? Na nagsabi at nagwika ang Panginoong Jesucristo na kung iniisip ninyo ako na pumarito para magdala ng pagkakaisa o kapayapaan, nagkakamali kayo. Ayan, Okay, wow! Nagsasalita yung Prince of Peace. Teka sandali, akala ko ba ang Panginoong Jesucristo ay Prince of Peace? Di ba? Magdudulot ng kapayapaan. Maganda po yan That's another chapter or passage, pahina. Not to be taken out of context, but again, mga minamahal, related to discipleship. Kasi Discipleship Wednesday Kasi po, hindi lahat gustong sumunod sa Panginoong Jesucristo. Yan. Okay? So sinabi ng Panginoong Jesus, think not, Matthew 10, think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Ayun, Ibig sabihin, Panginoong Jesucristo, papatay, mananaksak, mananaga. Hindi po yun ang ibig sabihin. Okay. Now, instead na gamitin natin dito yung word na katahimikan o kapayapaan. Mga minamahal, kung nasaan ang presence ni Lord Jesus, ito magandang usapan ito, please. Kasi minsan po, maraming mga Christians na ang gusto nila, may ideal church sila. Yun pala. Anong klase? Yung pastor mabait. Dapat naman talaga mabait. At yung mga miyembro mababait. So, ibig sabihin, isang church na walang maganda po yun kahit ako nangangarap noon. Lahat tayo siguro na matinong Kristiyano gusto po na ganoon. Walang mag-aaway, walang wag na lamang natin gagamitin yung word na nag-aaway dahil hindi naman dapat yun. Walang nagkakaroon ng tampuan o samaan ng loob. Pero in the real world, kahit saan pa pong church tayo pupunta, hindi po totoo yun. Kahit saang church, malaki, maliit, lokal o imported, umikot po kayo sa buong sanlibutan, hindi po tayo makakakita ng ganoon. At kung magkakaroon man ng ganoon, kahit nga siguro napakalupit o bigyan ng kamay na bakal, meron mga simbahan na ang mga ministro ay may mga kamay na bakal. Na mayroon pong pagbabanta doon sa kanilang mga miyembro na pag hindi na ganito, hindi na ganoon, kinakailangan. Hindi ako magme-mention, pero meron po yan, hindi po yan pantasya. Meron pong mga denominasyon at relihiyon na ganyan. Na ikaw po ay talagang parang kalabaw o baka na nilagyan ng pamatok at kadena na hindi ka na talaga makakatiwalag. Meron yan, hindi po nagbibiro. Ultimo, pagbibigay mo ng ikapo, tinatrack yun. Pagka ikaw ay nag-miss ng pagbigay ng ikapo o nung ano pa man yung mga juice, parang overdue.
meron kang penalty. Hindi po ako magbabanggit pero dito sa Pilipinas meron po niyan. So makita po natin, hindi nyo pagagamitan ng ganoon. Okay? Hindi po natin magagamitan ng ganoon. So instead, nagagamitin natin yung word na kinatawag na kapayapaan o katahimikan, which is also related sa word na peace. Peace, oneness, and harmony. Okay, the key to peace and harmony is the word oneness. So yan na naman, baka ma-take out of context na naman ito dahil maraming Christian galit sa allergic sa word na oneness. Ano ho? Kasi sinasabi, bago po tayo umusga, mga minamahal, yung word na oneness, alamin muna natin kung ano bang oneness yung tinutukoy. Ayan. Pero yun po ay susi yun. Kasi kung wala pong pagkakaisa, malabong mangyari yung sinasabi nating kapayapaan at katahimikan. Mga minamahal, okay? Malabo pong mangyari yun. Kinakailangan magkaisa muna. Pero paano ba magiging posible ang pagkakaisa? Yan, ano po? Yun po, pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Pilipos by having the mind of Christ. That's another subject. Maaring hindi ko masabi ngayong gabi, mga minamahal, pero basahin nyo lamang po sa Philippians chapter 3 para maging kanyon. Pero even it's having one mind with God, having one mind with the Lord Jesus. Pero ang problema po, mga minamahal, the whole world, ang buong mundo, wag na lang natin pag-usapan yung church, pag-usapan na lang natin yung buong mundo, hindi po, lalo na yung mundo, napakalaki ng mundo, kasi hindi naman tinutukan ni Christ yung church, tinutukan niya yung mundo. We're reading from Matthew, Mark, and Luke, the gospel to the world. The gospel to the world. I'm not using John ngayon because ang John ay gospel to the disciples. Sa Matthew, Mark, at Luke, iniimbitahan pa lang ni Jesucristo yung mundo na sumunod sa Kanya, na maging disciples. Yun Okay, ayan. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. So kung wala pong oneness of mind, o walang one mind, hindi po possible yung tinatawag pong ganoon. Okay? Now, ituloy po natin, baka ako'y madiskarel. Punta muna tayo dito sa parable. I-breakdown ko po yung nature ng parable. What is it all about? Okay? Ano ang content ng mga istorya ni Kristo sa mga parables? Yung mga tema. Breakdown ko lang ito, depende sa magsasalita, and lahat naman yun magaganda yung ibababa nila. Pero ito lang po, basically coming from Pastor Rick. Unang-unang magbibida sa mga talinahaga ni Jesucristo are the divine acts of God. Divine acts. It's always the Father who initiates. Mga minamahal, okay? Kaya pag nagbasa tayo ng mga parable stories ng Panginoong Jesucristo, ang unang makukuha natin dito ay yung pagsasalaysay ni Lord Jesus ng gawa ng Diyos Ama. Gawa ng Diyos. Tatanim, ganito, ganon, nagdagis ng yon. So, it is always the Father, it is always the Lord, mga minamahal na mag-initiate. Okay? Number 2, after the divine acts of God, ang susunod na istorya is the human response. The reaction ng tao. Tugon at naging resulta doon sa mga ginawan. Merong iba na nataniman ng maganda yung resulta, meron naman yung iba na nataniman pero iba nangyari. Okay? Ayon. Makikita po ninyo, hindi po ito galing sa akin. Ito po yung nature ng mga parables. It's God who initiates, and then makikita natin, all the way yan doon sa Matthew 25, yung tugon ng tao. So makita natin sa parable na ito, kikilos gagalawan Diyos, pero may reaction yung tao. Now, ang tanong, kumusta yung magiging reaction natin? Ito po ba ay magiging interactive tayo
o magiging reactive tayo. Yun, no, sinasabi po. Kasi pag sinabi natin more on yung word na reaction is very much to do with, though hindi naman, it's a neutral word, pero most of the times, na ikuha natin, na identify natin sa negatibo. No? Pero much better kung magiging interactive, magiging kaisa, at magiging sasama tayo sa galaw ng Diyos. Okay? So you have the divine acts, then you have the human response. Mga minamahal. Okay? Then what's next? Ano kadalasan ng mga tema ng parable? Anong meron nandoon? Kingdom truths. Ayun, no? Kingdom truths. Naghahanap ako ng shell dito eh. Wala eh. Ano po? Alam niyo naman yung shell, ano? Ano ba sa Tagalog yung shell? Kabibi. Tama ba? Kabibi ba? Pakicorrect nga ako kung mali. Meron ba mga marurunong sa Tagalog dito? Oh, shell. O yung karang clam. Mga minamahal. Anong meron doon? Kumakain kayo ng, kabibi nga. O, kabibi. Okay? Now, yung kabibi, mga minamahal, para yung tulya o tahong or may mas malalaki pa, no? Depende. Pero hindi natin makain yan. Ama, hindi natin makain yun eh. Mga minamahal. Kahit yung talaba, no? Clams, mussels, oysters, okay, talukap, sabi ni Corinthian. Ano po? Ni kapatid na Corinthian. Okay, so, may shell. Wala sa atin na makakain ng shell. Okay? Pero meron nakapaloob yun. Pwedeng meat or pwedeng gem. You know, anong gem? Well, depende. Pag tumigas na po, yung nakapaloob doon, yung tinatawag na perlas o mutya. Pag matigas na po, gem. So, sa bawat talinhaga ni Jesucristo, meron pong mga kayamanan na nakapaloob. May nakapaloob na kayamanan sa mga kwentong yon. Anong tawag doon? Kingdom truths. Nandun po yung meat. Kingdom truths. So, yun, nakuha ka agad ni Sister Feliz. Bilis Sister Feliz. Kingdom truths. Okay? So, pagka napakinggan lang natin yung mga parables, tapos walang revelation of the Holy Spirit, hindi nabuksan, walang pagbubukas, hindi binuksan ng Diyos, o hindi tayo bukas sa Diyos, either way, hindi nabuksan yung pangunawa at mga pangitain natin, sayang po. Bakit to? Nasa atin na yung shell, yung kabibi, pero hindi natin nakuha yung laman na mahalaga. Yun. Okay. So, napaka-importante po nito, no? Mga minamahal. Ngayon, balikan ko kayo kanina, medyo napapyaw. Kung nasaan ang Panginoong Jesucristo at the moment, dahil wala pa man judgment na nangyari, no? Hindi pa man. Kasi yung final judgment, yun yung huling paghihiwalay na gagawin ng Diyos. Kala ko ba papag-isahin ng Diyos lahat? Yun ang maganda. Mga minamahal. Simple lang, ang pagkakaisa ay possible lang sa magkakatulad. Ayun. Okay? Magkakauri. Same kind. Yun. So, kung magkakatulad o magkakauri, posible ang pagkakaisa. Pero malabo yung sinasabi pong pagkakaisa nang hindi magkakatulad. Ayun po. I'm sure mahirap pong ma-unite yung mga species na hindi Ayan. Yun na nga eh. So, mayroon yung kanya-kanyang mga okay? So, nakikita natin, ultimo yung Diyos ng kapayapaan ay nagkokos ng paghihiwalay. Dahil siya yung judge eh. Wala naman judge eh. Ako ayoko mag-judge. Hindi ako tinawag ng Panginoon na maging huwes o husgado o maging I'm not in that kind of business. Ayoko po. Okay? Kasi babackfire sa akin yan. Ano po? So, mangyayari, mga minamahal,
Pag nandyan yung presence ng Panginoon, magkakaroon po ng manifestation dahil si Jesucristo yung ilaw. Si Lord Jesus po kasi yung ilaw eh. At yung ilaw, sabi ng Biblia, yun po ang nagdudulot ng pagkakahiwalay. Ha? Wow, okay po. Nandyan sa Gospel of John yan. Kung makita po ninyo yung mga umiibig sa ilaw at liwanag, patuloy na susunod sa ilaw at liwanag. Pero ayaw nung mga nasasayahan sa kadiliman, yung presence ng liwanag at ilaw. Bakit? Kasi mahahayag. Ayan, kung sino ba ang makapag-post niyan? Ha? May mga ayaw doon. Hindi nila, they love not the light because the works of darkness will be made manifest. Yun, no? Kaya yung presence ni Jesucristo ay, mga minamahal, it's the presence of the spirit of revelation and manifestation. Where there is revelation, there will be manifestation. Where there is revelation, there will be a manifestation. Mga minamahal, maniwala po kayo. Yun po yung ginagawa ng ilaw. Hindi po ako magsasalita dito nang hindi nakasulat sa Biblia. Sabi po ng John 3:20-21, for everyone that doeth evil hateth the light, neither comes to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. So, kita natin. So, makita po natin, ang ginamit po na example ay ilaw at kadiliman. At nakita natin ang unang-unang ginawa ng Diyos. The very first act of God based sa Genesis is, anong unang-unang niyang pinalitaw? The light. And God saw the light, that it was good. And what's next? And God divided. Oh, nakita niyo po ba? Kagad-agad, dinugtong, mga minamahal, yung word na divided. Ayan, klaro. And God saw the light, that it was good. And God divided the light. Inihiwalay. So, yan. Sabi, hindi trabaho ng Diyos yun. Kung hindi trabaho ng Diyos yun, ba't nandito sa Biblia? And God divided, separated the light from the darkness. Kaya sabi ni Kristo na, dala ko ay tabak. Dala ko ay tabak. Yung pinost ni Faith kanina, hindi pa nga nadugtungan yun eh. Bakit to? Dahil may karugtong yun. Faith, ano nga yun? Ano yung pinost mo? Matthew 10 ba yun? Pakicheck nga. Yung sinabi niya na I am come not to, yan, 10:34. Dugtong, may karugtong po yan, mga minamahal. Ayan ha. Ayan ha. Klaro ha. Please, huwag niyo po akong pagalitan dahil hindi naman po ako nagwika nito eh. Si Jesucristo po yung nagsabi po nito. Kung naniniwala po kayo dito sa nakasulat, ito pong sinabi ni Lord Jesus na ito ay nakasulat din po sa Luke 12 at Luke 14. Ayan Luke 12, 51-53 at Luke 14, 26-27. Ito po yung sinabi. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Anong kasunod? Sapagkat pumarito ako upang paglabanin ang lalaki at ang kanyang ama. Napakasama pala ng Panginoong Hesus kung isipin po ninyo. Hindi po. Revealer po siya. Hindi niya gagawin yon. Ang ginagawa, yung presence ni Kristo, ang magpapalitaw kung ano yung ama, ano yung anak, ano yung kapatid, yung mga tinatago-tagong lihim ng individual ay malalantad. Yun Kaya nga po kung meron mang tamang judge, si Jesus Christ lang po. Bakit ko po nasabi na si Jesus Christ, Lord Jesus lang yung tamang judge? Sabi nga ni Lord Jesus,
Yung ama ko, hindi nga mag-judge yun eh. Lahat ng pag-judge, binigay niya sa akin. Nasa John po yun. The authority, all the judgment sa akin niya ibinigay. So, sabi niya po ni Lord Jesus sa John, gagawin ba ni Lord Jesus na luko-luko yung mga ama, anak, etc.? Hindi. Yung presence niya ay parang sword na magi-split. It will split open lahat ng mga nakatago sa loob ng bawat individual, mahahayag, malalantad. Yan na, ito, basahin natin naman sa Tagalog ni Kat. Ito po yung ASND. Ano ba itong version itong binasa ko? Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Ito yung ginamit ko Poimen. Biblia ng mga pastor na Tagalog. Pero babasahin ko dito sa ang salita ng Diyos. Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mga tao. Mabigat din ito ha. Tapos pagka mayroong nangyari, sabihin, ayoko na dito. Bakit? Kasi wala naman si Lord dito. Di ba? Minsan magsabi tayo, pangit ng church na yan. Bakit? Kasi wala si Lord dyan eh. Dahil kung nandyan si Lord, hindi nagkakaganito. Ano ito? Ano ito? Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa upang magkaroon ng maayos na relasyon ng mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng hidwaan. Ako po, hindi po galing sa akin yan, no? ASND, ang salita ng Diyos po yan. Dahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama. At kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyenang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang kasama sa sambahayan. Patay. Yan, si Jesus Christ na po may sabi niya. Di ba? Salamat, Kat. No. Si Faith sa English, si Kat sa Tagalog. Ayan, ang klaro po. Binasa ko yung Matthew at tinugtungan ng Lucas. So makita po natin yon. Yung hindi niya gagawin na evil yung anak at saka yung tatay. Hindi. Kundi, meron na po tayong mga existing na nilalaman na palalabasin o palilitawin na lang ng presensya ng Panginoong Jesucristo. Yun. Kaya nga, bakit kaya sa coming ni Lord Jesus yung tinatawag na judgment? Natural, magkakaroon ng totoong judgment pag nagbalik ang Panginoong Hesus sapagkat siya po yung ilaw na totoo ng Diyos na maghahayag ng lahat ng mga saloobin ng bawat tao. Kasama po ako doon. Lahat tayo lalabas yan. Hindi trabaho ni pastor na kayo po'y kalikutin, mga minamahal. Hindi ko po trabaho yun. Mga kapatid. Lahat tayo haharap. And minsan nga, hindi na tayo umabot pa minsan doon sa aktual na pagparito niya. Kung malakas ang presence niya, eventually, yun, kaya kung may tinatago po tayo, maganap na lang tayo ng church na walang presensya ni Kristo. Doon po sa wag na lang natin hanapin yung presence ni Christ. Kasi po, kung nakapunta ka sa isang church na malakas yung presence ni Christ, humanda po tayong lumabas kung ano yung saloobin natin dahil lalabas at lalabas po yun. Ayun po ang Biblia. Now, ituloy po natin. Gusto pa po ba ninyo ituloy ko ito hanggang 10:00 ng gabi? Okay. So, the divine acts of God. May natututunan po ba tayo? Divine acts of God ang nakapaloob. Human response. Hindi magkakatulad ang respond ng tao sa galawan ng Diyos. Meron po na merong ang response sa salita ng Diyos ay tabi-tabi po. Hindi pa ako ready. Pwede bang ako po ay kanang naminaw na ako nakinig ako sa word sa Panginoon pero hindi pa ako ready na mag-commit kasi nandito lang ako sa sideways. Meron ang kwan ay parang sideline lang.
Sino ba yung sideline? Parang side dishes. Ang putahe ng salita ng yung salita ng Diyos sa kanila parang hindi main course, parang sa atin ba parang side dish lang, side dish. Pagkain pa rin pero side dish. Yun. And may mga ganoon po na nasa tabi lang. Dito lang ako sa tabi. Pangit nga eh. Dito lang ako sa gilid. Oo. So tabi-tabi po. Nakakatakot naman, patabi, tabi, sideways eh. By the highway. Okay? Now, makakaasa po ba tayo ng magandang bunga sa mga pagilid-gilid lang o nandito sa patabi-tabi? Medyo nakakatakot po kasi yung patabi-tabi lang at saka tagilid. Ano po, yung okay na ako dito sa gilid lang. Oo. Yun, salamat po kapatid. Yung mga Tagalog na nakakabisaya din. Okay. Kanang no? So, meron naman na pumasok yung Word of God. Pastor, wala ako sa tabi-tabi ha. Hindi ako sa tabi-tabi. Hindi ako sa gilid. Pero alam mo ba, nung una ko nadinig yung Word of God, ako yung pinakamalakas mag-amen. Ako yung pinakamasaya. So, ito po yung sinabi ni Kristo na, masaya to, emotional ba? Na pagka na-bless, happy. Pero pag na-offend, namatay na ang ugat. Ayun no? Okay? Namatay na yung ugat. Bakit? Kasi may mga bato doon sa puso. Kala ko ang bato sa gallstone lang. O dito lang sa kidney. So yan ito yung sinasabi nating mga respond. Gumalaw ang Diyos, gumawa ang Diyos, nagtanim ang Diyos, pero hindi magkakatulad ang pagtugon. Sorry Lord, hindi ako makapag-commit, sideline lang sideways lang, side dish. Lord, na-bless naman ako, kaya lang, may bato-bato pa sa puso, na-offend. Meron din naman na, Lord, nakapag-start na ako mag-minister pero nasilaw na harang. Yung na-choke, nasakal, napigilan. Kung lumalago na, pero dahil sa mga yung cares of this life ba? Yung isa sa offenses, yung isa sa lack of seriousness, tapos yung isa sa offenses, tapos yung isa na naman, nasilaw sa mga bagay-bagay ng mundo. Then meron naman yung isa na, Lord, wala akong maipakita sa inyo Puso ko lang, wala akong maipakitang bato, wala akong maipakitang kamunduan, wala akong mga things of the world, gano'n. Pero doon, yung Word of God, nakapamunga ng masagana. Yun pala ang quality ng tinawag na pure heart. So marami sa atin gusto ng pure heart. So ang pure word ay na-fertilize o nag-mature, nag-germinate, naging fruitful lang sa pure ground. Yung pure ground o fertile ground, yun po yung katangian ng pure heart. Ano pala ang pure heart? Na-release na yung mga offenses, wala na mga bato-bato dyan. Saka, pinakat niya na yung mga tinik, pinatagpas niya na, pinaitak niya na ba, pinataga niya lahat ng mga tinik-tinik doon. Pero ang Matthew 13 ay hindi lang po sa parable of the sower. May mga kasunod pa po yan. Now, ituloy po natin, no? Divine acts, human response, end time, kingdom truths, and then the last is the parables ay may content din about the end times. Most of the time, ang parables ay tungkol sa the end. Speaks of the harvest. The end result. Kadalasan ng istorya ni Kristo sa parables ay patungkol sa the end. Parable of the virgins, parable of the talents, parable of the sower,
Parable of the wheat and tares. Puro ito sa diin. Lahat ng kwento ni Christ may wakasan. Yung pala ibig sabihin. May katapusan yung mga kwento ng Panginoong Hesus. Now, ito po, sumagot si Lord Jesus nung tanungin siya, bakit ba kayo nangungusap sa kanila sa pamamagitan ng talinaga? O yan. Kumbaga, tama si paring Pastor Eddie kanina na patikim. Para bang pumunta ka sa SNR o sa Landers o sa grocery yan, may nagsample lang. Kayo po, tayo po ba? Tayo. Happy na po ba tayo sa sample lang? Ako hindi. I want the real thing. Mas maganda kung makakuha ako ng stock kesa yung pa tikim-tikim lang doon sa sample ng product. Mga minamahal. So, sinabi ni Lord, pinasampulan ko lang sila, yung mga tao. Ayan o. Ito yung sinabi sumagot si Jesus sa kanila, sapagkat sa inyo, mga disciples, tinanong siya ng mga disciples, ito sinagot. Sabi ng mga disciples, sa kanila, nagsasalita ka sa talinaga. Pero dinugtungan ni Jesucristo, sa inyo hindi. Sa inyo na mga tumugon sa pagtawag ko ng pagsunod, hindi ko na kayo kakausapin sa maulap, malabo, at bitin na mga salaysay. Instead na bigyan ko kayo ng mga nakakabiting salaysay o matalinhaga, ibababa ko na sa inyo yung mga totoong kapahayagan. Kaya nga sabi ni Christ, sa mga faithful disciples niya na makaabot hanggang sa mesa. Meron po ba dito kayang maabot hanggang sa mesa? Ha? Hindi tayo aabot sa mesa na makaisa si Kristo sa piging sa kainan kung hindi pa natin natapos yung pagsama sa lakad. Ayun pala. Nauuna yung pagsama at pagsunod sa lakad at ang ending, pag-upo kasama niya sa mesa. Ayun o. Sa paglakad-lakad natin sa Panginoon, marami siyang ituturo sa atin. Marami. Ayun. Pero yung pagkain na makain na natin, nandoon sa mesa, hindi man si Lord Jesus nag-institute ng communion sa along the way. Sabi niya, malayo yung lakad natin. Peter, ikaw ang humawak ng pitsil ng alak at ikaw naman ang humawak ng tinapay dyan. At dito na tayo mangumunyon sa daan. Along the way, there will be discussions. And most of the time, question, answer, and rebuke dito sa Kwan. Sa paglalakad natin kasama sa Panginoon, nandyan yung pag tinawag ka na, sumunod na tayo, lumakad na tayo, dyan na, question and answer yan. Question and answer yan. Dyan, maraming question and answer. Nandyan ang test. Nandyan ang mga pagsubok sa lakad. Kristiyanong kapatid kong mahal, marami ba tayong pagsubok? Yes. Sino po ang magsabi dito? O nga, pastor, may mga pagsubok nga ako, pagsusulit. Ang tawag po niyan sa Tagalog, yan test ay pagsusulit. Pakicorrect po ako, sino ba mga teacher dito sa Tagalog, Pilipino? Pagsusulit. Nagtataka naman ako bakit ginawang pagsusulit dahil maganda ang word na sulit di ba? Ayun no. So pag lumakad tayo, ako po'y bumabase doon sa karanasan ng mga disciples. Nung lumakad sila, nandoon yung mga tanong ni Kristo. Then, yun na. Nandun din yung mga pagkukorek. Nandun yung pagsusulit. Tama, pagsusulit. Sabihin, okay lang yun. Sulit naman pala Maganda yung word na sulit kung isipin po natin sa wikang Tagalog. Diba? Sabi, sulit. Okay na okay. Pero yung palang sinasabing sulit, kaya nasabi nating sulit dahil nasubukan.
Hindi mo pwedeng sabihin ng isang bagay na sulit kung hindi mo pa nasubukan. Tama po ba? So, yung sulit ay end result ng subok. Doon lang masabi ng isang tao na nakasubok na wow, sulit ito. So, paano natin masasabi si Jesus Christ, ma-sold out tayo? Yan, nabiro nyo. Paano natin i-present si Jesus Christ sa buong mundo na ma-sold out tayo na sulit si Kristo kung hindi pa natin nasubukan siya? You know? So, susubukan, magkakasubukan dyan. Masusubukan tayo, masusubukan din natin ang Panginoon. Oh. Mararanasan talaga, importante. Kasi kung di mo maranasan, parang medyo may problema sa kredibilidad ng produkto. Kinakailangan tested. Ay, ito, tested ito. Proven. Yan. So, yan sa lakad yan. Pero matapos yung mahabang lakad, uupo tayo. Ano ba ang ginagamit ko example dito? Istorya ng mga disciples ito, bago napako si Kristo, hanggang natapos na napako siya, nangyari pa rin yan dun sa dalawang kasama niya na lumakad sa Emmaus. Lakad sila, na-rebuke din sila. Alam niyo po, sa discipleship, maraming rebuke si Kristo dyan. Bakit ba may pagtutuwid sa paglalakad? Yan ang magandang tanong, ano ho? Hindi naman siguro tayo itutuwid ni Kristo pag nakaupo na. Di ba? Kadalasan ng pagtutuwid ni Kristo nangyayari sa paglalakad, hindi sa pag-uupo. Bakit po? Kasi kinakailangan na matuwid na lakad. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na English na righteous walk. Ano sabi ni Kristo? Lumakad kayo doon sa tuwid na landas. So, normal na pag lumalakad tayo at nakita ng Panginoon na yung nilalakaran natin hindi na matuwid, anong mangyayari? Di pagtutuwid, tama? Ayun na po doon, papasok. Kung nakita na ng Panginoon na hindi na tuwid yung nilalakaran natin, dahil sabi niya, lumakad kayo doon sa tuwid na landas. Dahil yun ang patungo sa buhay. So, doon nga tayo iti-train. At kasama sa training, yung correction. Mga minamahal, kaya ba natin? Kaya pa ba? Sa discipleship, the Lord is teaching us and training us not to be masters, but to master the art of following. Sa discipleship, ulitin ko po, the Lord is not training us to be masters, but He's training us, rather, to master the art of submission. Sa discipleship. Hindi ko kayo tinuturuan para maging mga Panginoon dito. Tuturuan ko kayo paano sumunod sa kalooban nung mas mataas. Dahil ako nga tinatawag niyong Panginoon at Guro. Pero tignan ninyo, ako yung leader ninyo, anong ginawa ko? Hinubad ko yung aking pananamit at binigkasan ko ang sarili ko ng tuwalya. Hindi ba dapat ako ang hugasan ninyo? Gawain na ito ng isang mababang lingkod, pero hindi ako nanatiling nakatayo, nakatindig, mataas sa inyo. Pinaupo sila at si Kristo naman naghubad ng kanyang kasuotan upang bigkisan ang sarili niya ng tuwalya. Tama na tinatawag ninyo akong Panginoon. Pero nakita niyo po ba, hindi sila pinaliguan ni Kristo. Bakit po? Ang hinugasan ni Kristo yung mga paa. Bakit to? Hindi sila hinilamusan dahil sabi ni Lord, hindi ko na gusto itsura ng mga mukha ninyo, puro blackheads, whiteheads. Hindi ko na itritrim yung mga buhok dyan sa ilong ninyo. Hindi ko kayo para ahitan ng balbas o amuyin yung kilikili ninyo. Hindi.
Ang ginawa ni Jesucristo, inugasan yung kanilang mga paa para matuloy na sila sa pagkainan. Dahil doon na ibababa ni Jesucristo yung malalalim na karne. Ano ba ibig sabihin nun? Salamat sa Panginoon na may warranty siya, may commitment si Jesus, si Lord, na hugasan, linisin ang ating mga panyapak. Concern si Lord Jesus sa ating paglakad. Kaya paa. Hindi naman tayo naglalakad na ang gamit ay siko. Ano ho? Meron po ba? Naku po. Yung po bang bewang natin ang ginagamit natin sa paglalakad, ahas lang po gumagawa nun. You will crawl on your belly. Pero dahil ang ginagamit natin ay mga paa, because that's the invitation ni Christ, yung lakad. So the Lord is teaching us hindi to be Lord over others, but to be, mga minamahal, mamaster natin yung pag-submit sa Panginoon. Hindi dapat tayo motivated by our belly. Hindi naman sasabihin ni Christ na belly good. Di ba? Hindi po belly ang movement. Atin ako dyan, gagalaw ako kay Lord kasi mabubusog na naman yung tiyan ko. Kaya nga pala, nung nakita ni Lord Jesus na ang habol na ng mga disciples na iba, puro pagkaing pangtiyan lang, in-stop niya. Sabi niya, kaya nyo lang naman ako sinusundan dahil dun sa nakain yung tinapay 2 beses kasi siya nagpadami ngayon, ibibigay ko sa inyo yung totoong tinapay. Di ba? Ayaw ni Kristo na tayo po ang habol natin, yung movement natin motivated by the belly, dahil ang gumagalaw lang na motivated by the belly ay ahas. Ang galaw natin, it should be by sa ating pong mga panyapak, paa. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Kasi tatapusan ko po pansamantala itong mensahe. Sabi po ni Christ, sa inyo ay pinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit. Ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila, sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan. So nakakuha ka na pala ng mga kapahayagan sa Diyos. Binabati ko po yung mga kapatiran natin dito na nakakatanggap ng rema, yung malalalim na, ay salamat talagang, salamat po Panginoong Hesus, salamat Pastor sa pagkagamit ni Lord na nakuha ko yung truth, no? Yung ganun, sabi ni Christ, mapalad ka kapatid, you are blessed, yung mga nakakakuha ng, nakakaintindi ng spiritual truths. Bakit? Pag nasimulan mo yan, sunod-sunod na po yan. Sapagkat sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganahan. Ngunit sino mang wala or kulang pa, sa kanya yung kakaunting yun ay kukunin pa. Naku po. Yan ang sabi ng Panginoon. So mga minamahal, basta Wednesday, by God's grace, sa mayamang biyaya ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo ng Lord Jesus Christ, ay magdi-discuss po tayo ng mga paksa na magpapataba sa atin, magpapataba sa atin spiritually. At ang prayer ko nga po, katulad ni Apostol Pablo, hindi lang po kung paano lumulusog yung ating spiritual, ay ganun din sumama ang ating kaluluwa, ang ating isipan, ang ating damdamin. Magkaroon tayo ng mga positibong emosyon, positibong damdamin, positibong takbo ng pag-iisip, payapa, tahimik, walang mga at higit sa lahat, wala din tayong nararamdaman na pangit sa ating pangangatawang lupa. At pag yung tatlong yan ay okay na okay, umasa po kayo, pati inyo pong mga baskets, bags, bahay,
takbo kabuhayan ay okay. Pag yung tao okay, okay po yan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you po. Ma'am Edna Kalida sa Canada, blessings po sa inyong pamilya dyan sa Romero family. Mga pangyarihan Diyos, nagpapasalamat po kami, mapagpala at mapagmahal na Ama namin. Napakasarap po na, Lord, ay, nako, grabe, pumuputok, sumasabog ang puso ko. Sumasabog ang puso ko sa pasalamat, sa saya, na talagang hindi niyo po kami tinuring na estranghero. Hindi niyo po kami pinagsaraduan ng pintuan. Hindi niyo po kami itinaboy papalayo. Bagkus inilapit pa po ninyo ng gusto-gusto ang inyong sarili sa amin. Maraming salamat, Ama, na karapat-dapat, kayo lang po karapat-dapat. You alone are worthy, God. At Panginoong Diyos, Ama, hindi ninyo tinignan yung aming mga pagkukulang, yung aming mga kaliitan at ang aming mga kamalian. Tinanggap niyo pa rin kami sa anak ninyong si Jesucristo. I-bless niyo po ang bawat isa. Dalangin ko po na wag ninyong ipahintulot, Amang Diyos, na babalik sa inyo po yung word ninyo na hindi nakagawa ito ng mga miraculous blessing sa buhay ng mga recipient. Lord, I pray na yung mga mahal ninyong anak ngayon na tinaniman, masagana po yung paglabas ng harvest. Maraming salamat, spirit, soul, and body. Magiging malusog ang bawat isa because your word is health. Your word is life. Salamat, Ama. All the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Amen and Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless. Salamat po.